Good morning guys, this is Makina Adventure again. Welcome po sa panibagong episode ng aking YouTube channel. So for today's video po, meron tayong gagawin for the EcoSport. Yan, umaandar po yung makina, naka-check engine siya. Ngayon, i-scan po natin kung anong naging problema po niya, bakit po siya naka-check engine. So i-scan na po natin. So ang problema po nung una is ayaw mag-reverse. Ngayon, check natin kung talagang ayaw niya mag-reverse. Ayan, dahil nag-check engine siya. Set up natin yung ating scanner. So, patayin natin yung makina para makuha natin ng tama yung data, yung reading. So yan po, may lumabas na po siya, no? Transmission control module tsaka sa powertrain control module. So check natin dyan kung ano yung problema. Dito tayo sa transmission, dahil reverse ang problema. Dito tayo pupunta sa may transmission. So ito po yung ating nakita, clutch B actuator control circuit low. Okay, so motor to ng reverse sa transmission, no? Ito po yung mga components sa mga Ford. So gawin natin ngayon, mga live data tayo, titignan natin yung kanyang data, kung talagang gumagana siya. So sa base sa kanyang data list, codes naman yung mga data ng clutch B actuator motor. So papapalitan na rin natin tong clutch B actuator, no? Dahil possible na nagmamalfunction to every time na nababasa siya sa ilalim, nagkakaroon ng resistance. Intermittent kasi yung problema, mga kamakina, kaya i-suggest natin na magpalit na lang ng clutch B actuator motor. So chinek ko na rin po yung ano nito, yung mga wiring harness. So didiagnose ko ngayon yung mga harness, no? Wala naman siyang putol sa mga harness, no? Nandito kasi yung clutch actuator sa ilalim. Ito po siya nakalocate. Yung motor po na yan, yung clutch B actuator. So possible pag nababasa ito, doon nagkakaroon ng problema. Kasi pagka daw hindi naman umuulan, okay naman. So possible hindi ito sa harness. Kasi kung sa harness to, makita natin may putol na dyan, pero wala eh. Nakita ang putol. So papalitan natin itong clutch actuator na. Okay guys, ito na po yung clutch actuator na nabili ni customer sa online. Okay, medyo may kamahalan din to, no? Genuine Ford siya. So ikakabit na po natin to sa kanyang transmission ng EcoSport. Okay, sa pagkatanggal po ng clutch actuator, meron lang yung apat na 8mm na bolt. So alisin lang po natin yan, saka yung socket connector. Then pag naalis na natin, pwede na po natin hugutin yung clutch actuator mismo, no? Madali lang pong hugutin yan, malambot lang naman po yan. Okay guys, ito na po yung bagong clutch actuator tsaka yung luma. Ayan, lagi po natin ipagkukumpara yung old parts sa new parts. Check natin kung pareha sila ng taas. Okay, kasi pag medyo mababa po yung isa, hindi po aabot yung rod ng clutch actuator. Guys, pagtanggal po ng clutch actuator, i-check natin yung release port na yan. Sa clutch actuator po yan. Yan po yung tinutulak ng clutch actuator para magkaroon ng reverse. Itutulak niya yung reverse release bearing. Okay, so pag hindi yan umikot, sabihin stock up po. Yan, maganda may check po natin yung dual clutch system. Yan po, salpak na po natin yung clutch actuator. Balik natin yung apat na 8mm bolt na binaklas po natin.
Sa pagbabalik po ng socket connector, yan, tutusok lang po natin yan, yung connector pin dyan sa actuator. Then pagtusok po natin yan, ay press natin yung lock sa ilalim. Ayan, yung lock po na yan. Pag nag-click na po yan, sabihin okay na. Then merong yellow yan na isa pang lock. Yung dilaw po na yan. Yan, kapag ka-press po natin yan, huwag natin kakalimutan kasi yan po yung pinaka-lock niya para hindi matanggal yung socket. So ayan po mga kamakina, nakabit ko na yung clutch actuator. Then na-erase na po natin yung fault code niya. Ngayon po i-road test na lang po natin itong unit. Titingnan natin kung magkakaroon pa ng problema sa reverse. And check ko na rin po yung kanyang Abante kung maganda yung performance. So far so good, okay naman po. Inikot ko po dito sa kanilang subdivision. Ayan, para ma-verify natin na okay na yung ating ginawa. Ayan, test drive lang natin. So mga kamakina, check po natin sa reverse, yung operation ng reverse niya kung okay. Ayan po, matras naman na po siya. Okay, hindi na rin po lumalabas yung kanyang check engine. Ayan, then drive. Okay, maabante na po siya mga kamakina. Solve na po yung issue. So reverse ulit natin. Ayan. So yun lang po mga kamakina, no? Ganun lang po pag troubleshoot ng problema ng mga atras Abante ng mga Ford unit. I hope meron po kayong natutunan sa aking video. Please like and subscribe na rin po. At maraming salamat po. Okay, God bless.